The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to John. Glory to you, O Lord. Jesus cried out and said, "Whoever believes in me, believes not only in me, but also in the one who sent me. And whoever sees me, sees the one who sent me. I came into the world as light, so that everyone who believes in me might not remain in darkness. And if anyone hears my words and does not observe them, I do not condemn him, for I did not come to condemn the world, but to save the world. Whoever rejects me and does not accept my words has something to judge him. The word that I spoke, it will condemn him on the last day, because I did not speak on my own, but the Father who sent me commanded me what to say and speak. And I know that his commandment is eternal life. So what I say as the Father told me." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. We continue to meditate on the characteristics of being Catholics based on the Catechism written by Spirago, approved long time ago by the Church. And the doctrine does not change. Only the application changes, considering the circumstances and the situations of the present life. 10 Commandments remain, but the application of the 10 Commandments vary depending on the situation and the demands of the signs of the times. God is the same, but the relationship with Him varies depending on the status of your soul, the state of your grace in the soul. The Son is the same, the effects differ depending on the material, the disposition of the material, the quality of the material. Kung magsiga siya sa lutak, nagatiga. Magsiga siya sa kandila, matunaw. The same Son. The same with God and sinners and saints. The same God. Pero kung magsiga ang grasya sang Dios sa non-believer of God, gatiga, tagipusoon niya. Pero kung magsiga siya sa santos, nagahumok, tagipusoon niya. That's why lain-lain ang efekto sang Dios sa kabuhi. Pareho nga Dios, pero lain-lain niya efekto sa kabuhi. Para sa iba ng Dios is a threat. Therefore, kinahanglan palagyuhan siya, gubon siya, because it threatens one's freedom, one's enjoyment of life. Para sa iban, ang Dios is like there, matter of fact. Wala man siya sang influensya sa akon, kabuhi, I'm indifferent. So hindi gid man antagonistic ang attitude sa Dios, kundi nga indifferent lang. Paida siya. Basta hindi lang siya papasilabtan. Nagapati man ko siya, basta hindi lang siya papasudla sa kabuhi ko. I will do my business, bahala siya dira. Naamon ang mga attitude sa iban. Para sa iban, ang Dios is really an ally, a friend. Para sa iban, ang Dios is a father. Kung ano gina-expect sa Katoliko, madabot natin ang level of relationship with God as a father. Initiated. This relationship was introduced to us when we were baptized and we were adopted by God the Father. We call Him Father.
So amo nang aton relationship sa Dios. Father. Nambot kung pila ka Katoliko may Father pagtanaw sa Dios. O simply worker, servant. Kung ano lang gusto ko, amo na himuon mo. Mangayo lang ko sa imo kung mangayo. Kung di ko naman kinahanglan, goodbye. Kung kinahanglan taman ka, tawgon ta naman ka. Pero divine filiation, mambot kung pila ka Katoliko may divine filiation nga experience sa Dios. That's why pangayoon naton sa Dios nga makadabot kita antes kita mapatay. Lord, antes ko mapatay, pa experience hamang ko sang daw pare sa mga pareho sa santos divine filiation di lang yagid martyrdom pero faith, hope bakod gid bala ina Lord. So amo nang aton relationship, amo nang Katoliko. Ang true Catholic hindi lang siya activity oriented, kundi ang focus siya relationship with God. Kaya pwede ang Katoliko nga mag-activity oriented, damo ang ginabuligya, damo na ibraya, pero wala siya relationship sa Dios. Pwede siya may relationship sa tao, nami siya, pero wala siya relationship sa Dios. Wala siya prayer life, wala siya sacramental life, wala siya spiritual life. Pero sa isa ka Katoliko, ang foundation sa iya life is always faith in God. Kagining faith nag-express sa work. That's why ang work naton is actually the expression of our faith. It's not the replacement or substitute. Bisan hindi ko magtuo sa Dios kay mo man kumayo. You make your work a replacement of your faith. Hindi nakasalbar sa imo. Pero kung ang work mo is the expression of your faith, amuning work na makasalbar. That's why sa iban nga religion, faith alone, na misinterpret nila. Faith alone lang, bisan anong mo nakahimo sang work, hindi na-destined ka na nga sa kalainan, why not? No, sa ato niya, no. Faith anay. Kaya mo nang motivate sa imo good works. Mo na permi hambal ko, discipleship anay, membership anay, fellowship with God, discipleship. Kaya mo nang ma-motivate sa imo apostleship. So ang work mo is faith in action. It's not a substitute sa faith, but faith in action. Faith in mind, doctrine, catechesis mo. Faith in heart, confidence. Pagsalig mo sa Diyos, prayer mo. That's why prayer is faith in the heart. Pero maghambal ka, faith in action is good works. Kaya ang faith tatlo. Mind, heart, action. So ang good works is one of the expressions of faith. Prayer is one of the expressions of faith. Search for truth. Catechesis is one of the expressions of your faith. But they come from the same faith. To love God with all your mind. To believe in God with all your mind. To love God with all your heart. To believe in God with all your heart. And to love God, to believe in God with all your strength. So amo nang aton pagkakatoliko, may faith kita sa Dios, kag may good works kita nga nahimo. Dugangan ko subong, every Catholic has rights and duties. Remember siya mo? Bisan sa diin ka nga member sa asosasyon, may rights and duties ka. He has a special claim to the means of grace supplied by the church. Meaning he has the right nga mangayo sang means of grace or holiness. Nagpakakatoliko gani siya para nga may access siya sa means of holiness.
Anong means of holiness? Sacraments. Para may access siya sa sacraments, sa First Communion, sa anointing of the sick, sa marriage. May access siya sa intercession of the saints. Nagpakakatoliko gani siya. Kay para nga mangin part siya sang prayer sang church. Mangin object siya sang prayer sang church. So right siya na. Katoliko gani siya. Kay may right siya nga kung mapatay siya, mabendisyon na ng lawas, kag mamisahan siya. Pero may duty man. Duty to obey the ecclesiastical superiors in spiritual matters and to make provision for their support as well as for that of God's service. So, muning hambal ni Spirago. So, every Catholics kano may rights and duties. Actually, ara da ang aton Bill of Rights sa canon law. 12 inakabilog ang rights dira. Of course, mga duties dispersed sa libro, depende kung pari ka, kumadre ka, laiko ka. Pero ara dira, well formulated, well defined. Ara dira mga rights and duties. Pero paano ang namin sinasang rights and duties? Rights mo para may access ikaw sa mga pamaagi nga mangin santo kag santa ka. So wala ka rights sa mga bagay nga mapalaway sa imo, magpanalaway batasan mo, hindi. Wala ka right manglait sang ngalan sang iban nga tao, da kay di na ya rights. Wala ka nagahuli sina. Pero maghamba ka, Father, gusto ko mangumpisar, may right ka. Pero to regulate sang schedule sang confession, sunod ka. O, ti may kada Miyerkules, may ari kita diri. O. Yan, hindi atong ang gabi ko yung umpisa. Ti abuse niya sang right. Hindi na pwede. Hindi man na yan atong may right ka. Pag gusto ka lang kung ano oras mo i-claim ang right, balaan nyo na. O di wala sa proper time. May right ka, pero i-regulate ang exercise ng rights. Kaya common kita, may mga schedule kita, may mga amor kita. Pero kung maghamba lang pare, hindi tamadan ko. Nag-violate siya imo right. Pero maghamba lang pare, okay, sige, pamatian ko na sa amo ni nga schedule, ha? O sa amo ni sa Miyerkules, ha? Father, mapa-first communion akong bata. Pwede. Pero ma-require sa bata nga may basic knowledge about the body of Christ and how to confess and basic prayers. Kung hindi yan na malabot, hindi yan na maklaim nga right. Kaya maklaim mo lang ang right kung ready ka to receive sinang sakramento. Ti amhunta na kay kuya isa may mga member sa aton Katoliko nga nag-claim sang ila rights pero way magabulig. Wala blagabulig. Ginambal ko ni hindi kamuya kundi daw kritik lang kay ti gambal kita party sa church pagwaunta na lang na. Criticize, pero wala nag-lift bisan isa ka finger to help. Nya higko ang patio sang una. Di ikaw bala lead da. Nya hindi kuya. Hindi. Mag-criticize ka lang, pero hindi ka man mag-help. Di Katoliko ka man, ti anong obrahon mo da sa patio tabi? That's why hindi maayo sa isa ka Katoliko. Laway ang choir, laway ang dahil kalaway gina. Madaw ikaw ya bala do hindi part dira. Ti anong ginaobra mo abi mo hapos na magano. Ti ano mo da ginabaton inang mga suggestions. Pero balaan ko man ang suggestion in good faith. Balaan ko mang suggestion iya nga simply sa comfort and convenience lang. Kag ginasabat ko na ikaw bala presidente sang choir. Kung namian ka, kaya mo na. Or kung hindi ka gida, buligi da. Pangitaan tabla sang trainor da ka gano be. O gastuhi abi, tanawan ta mangita ko trainor, ikaw mabayad sang iya nga be. Ang iya nga sweldo. Namin ko, ako na duty bilang pari. Pero to criticize, kag ano dira sang imo rights, kag claim mo lang, medyo pangaman-ngaman man kay hindi makita hambal mo nga
mga perfect i-hire nato na mga si Morissette Amon pag si gusto mo gin nga nami di naton kaya kundi ang resources lang available siya tianon mo na kundi ka nami magambal Father nami improve naton na siguro kag ti Father sige nato sige nami gina ma-participate ako Father mang-recruit ako matan-aw ko na mambal ko bala nga dira ma-participate na ko nami sila kay gina-exercise mong imo rights sa maayo nga kanta pero ginahimo man ang imo duties para magmaayo man nina according sa imo participation kag sa imo talent. So amo na bala nyo sa simbahan puros man lang ni volunteerism. Di kun volunteer ka gani hindi ka kapili. Tani kun may mga sweldo kita di sa mga professional singer siguro nga tag 20,000 ang sweldo kada bulan tan-awon ta kun hindi nalami ni ditanan galing sa simbahan bala nyo naman volunteerism. So kung volunteerism gani hindi ka kapili kiti kung 5 man lang ma-volunteer pilion mo pa paano kami magpili kung 5 man lang ga-volunteer kundi kwanta kada sa 5 mo ti volunteer para nga nami mo na siya kay kung nami tanini kung professional gid ya kag nga ginaswelduhan gid bala tanan-tanan di sa eksakto kag professional nga siguro aton siguro daw corporate nga pero simbahan hindi mo nang pag-design it's more of volunteerism so intindihon nato nina kag ikaw volunteer ka kay katoliko ka man kung gusto mo gid so gina-emphasize ko diri hindi ang choir hindi ang comment ang gina-emphasize ko is rights and duties kung mag-claim ka sang imo rights siguraduha nga ginaiubra mo man ang imo duties bilang katoliko. So kung isa kasakit sang akon hambal, pero ginasunod ko man lang diri kag gina-interpret ini every Catholic has rights and duties. Correct. He has a special claim to the means of grace supplied by the church. Correct. Therefore it's my duty as priest nga mangin available ang grace. Hindi ko pag-i-deprive ka mo. And he is obliged to obey his ecclesiastical superiors but in spiritual matters and to make provision for their support as well as for that of God's service. So, support means financial support or kung ano nga support, talent o dira. Kay member ka sa Catholic Church. Feel with the church, think with the church. Previous years, giving back to God. Mo nang aton team. Kagamuna ang parish life. A good Catholic ought also to hear the word of God, receive the necessary sacraments, take part in divine service. So kung right nila to hear the word of God, duty ko na magtuon na hanungod sa word of God. Kung right nila to receive the sacraments, duty ko nga tinguan ko nga valid inang sacraments kag eksakto ang preparasyon to receive the sacraments paagi sa seminar. Your right is my duty, in other words. And he has the right to Christian burial. The church forces nobody to enter its community. But whoever becomes a member of his own free will and remains so must be subject to the laws of the church. Klaro gini. Wala ka ginapilit magsulod ka mangin Katoliko. Pero once na Katoliko ka, you oblige yourself sa pagsunod sa discipleship sang imo pagkakatoliko. Remember this, wala sang ginapilit magkatoliko. Pero once nga mag-decide siya magkatoliko on his free will, or consent sang parents, or training sang parents, pagsulod niya sa Katoliko, hindi lang siya kapili sang gusto niya nga kontra sa Katoliko, because in the first place, siya ang gusto magpabilin sa pagkakatoliko. Ang problema, nagsulod siya sa pagkatoliko,
Tapos gubuon niya dirang sa sulod, mga patakaran sa Katoliko, kaya hindi siya magsunod. Pero gusto niya magkatoliko. You see, amuning gaguba sa simbahan. Mga Katoliko nga gusto magpabilin sa Katoliko, pero hindi mag-submit sa formation and teachings ng pagkakatoliko. In the first place, wala ka ginpilit magsulod. Pero kung magsulod ka, sundaman. Isa ka organisasyon. Wala ka ginpilit magsulod. Pero pag sulod mo, amuning aton regulations. Sundon mo. Kung hindi mo pagsundon, hindi ka maporma sa sinang organisasyon. Gubuon mo na, maguba mo, lain mo pormas dira, lain. The same sa pagkakatoliko. Galing mga Katoliko na anad, nga pagsulod nila sa pagkakatoliko, iban nga Katoliko, pilion lang nila. Tapos magreklamo kung hindi sila maporma bilang maayo nga Katoliko. Daw nagsulod bala sa enrollment, pag enroll ya, wala siya nagtuon maayo, tapos basulon niya nga wala siya kapasar. Pa-enroll ka, sundon mo na, pormahon ka maayo, sundon mong teaching, kay makatoliko ka. Pero kung magpa-enroll ka, pero may ka-absent, pero may ka-ano dira, wala ka nagasunod, hindi mo pagbasulon kung di ka maayo nga estudyante, di ka maayo nga engineer, di ka maayo nga doktor, kaya di man maayo ang imo partisipasyon sa pagkakatoliko. So basulon mong imo teacher. Para mga teacher mo, best na mga teacher. Ang problema sa imo, kaya ginapili mo lang, kaya ginabaliwala. Anytime ka lang gusto magsulod sa eskwelahan mo, kaya may freedom kaya. And then, ano kang klase sang training. The same sa aton faith, magsulod sa pagkakatoliko, submit. Kung isa may mga failure ka man, pero submit, buligan ka dira. Precisely, nangin member ka. Kay buligan ka sa imo pagkakatoliko. Damo Katoliko, pero may mga Katoliko nga threat ang Dios sa ila. May mga Katoliko nga indifferent sila sa ila pagkakatoliko. May mga Katoliko nga gusto nila gubon ang simbahan Katoliko. Bangod nag-member sila sa iban nga mga asosasyon. Pero may mga Katoliko nga santos. Mapabilin ka mangin loyal sa Catholic faith kag teachings of the church. Kag sa sulod sang simbahan, kung mag-fail siya, nagaluhod siya ka nagasailing, I'm sorry. Kag kung nabatya gani nga ara siya sa mortal sin, kakadto siya sa confession, masiling, Father, bless me for I have sinned against God and against the church. Then confess siya, then tagaan siya absolution. So padayon kita, magpabilin, maayo nga Katoliko, magsunod sa mga spiritual, not everything, but spiritual and moral teachings of the church. Mag-submit kita sa sinang teachings ng simbahan para sa aton kaluwasan, kag sa aton kalipayan nga matudtuod. Avail kita sa mga sacraments, grasya sang Dios. And then naton pagkakatoliko, tinguhaan naton perme nga mabutang sa buhat. Halin sa aton heart, halin sa aton mind, mabutang sa buhat. Hindi perfect, pero tinguha. Ever faithful sa Dios kag sa simbahan Katoliko. Amen. God the Father, being Catholics, is a right in relation to the church, privilege in relation to you. Let us enjoy these rights. But at the same time, we know that it's a duty and obligation. Help us to do our duties according to the state of our life. Through Christ our Lord. Amen.